Okay, purihin ng Panginoon. So sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, we will be considering a few verses in the book of Hebrews, chapter 4. So particularly verses 1 to 3. At pinamagatan po natin ang ating pag-uusapan ngayon, the gospel of rest. The gospel of rest, ang mabuting balita ng kapahingahan. Babasahin ko po ito mula sa Filipino Standard Version, Hebrews 4, 1 to 3. Verse 1, dahil nananatili pang may bisa ang pangakong makapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat tayo at baka mayroon sa inyo na hindi makapasok doon. Sapagkat tulad ng naranasan natin, ay dumating din sa kanila ang magandang balita, ngunit ang salitang narinig nila ay hindi nila pinakinggan, sapagkat hindi nila sinamahan ng pananampalataya ang kanilang pakikinig. Tayong sumasampalataya ay pumapasok sa kapahingahang iyon, gaya ng sinasabi ng Diyos. Sa aking galit ay isinumpa ko, hindi sila papasok sa kapahingahang ibibigay ko. Sinabi ito ng Diyos, kahit na natapos na ang mga gawa niya mula nang itatag ang sanglibutan. Ito po ang salita ng Panginoon. So sa panahon natin sa modern times, I think there are so many available ways on how to relax. Okay, so we have no sufficient time to enumerate. Pero sa makabagong panahon na ito, hindi na yata tayo maubusan ng mga paraan para makapag-relax, makapagpahinga, makapag-unwind. Kapag tayo po ay stress na, pagod na. Pero ganun pa man, kahit na napakarami mga available na pamamaraan para makapag-relax at makapagpahinga ang tao, nananatili pa rin naiisa ang pinakamainam na pamamaraan ng pamamahinga. Palagay nyo ano yun? Pagtulog. Okay, pagtulog pa rin ang nananatiling pinakamabisang paraan ng pagpapahinga para sa kanino mang tao sa mundo na ito. So, kung ang paraan na ito ay pagtulog, ang susunod na tanong, gaano karaming tulog ang kailangan natin para masabing totoo tayong nakapagpahinga? So, many suggest 8 to 9 hours ng pagtulog para masabing totoong nakapagpahinga ang isang tao. Pero ang isang researcher ng pangalan ay si Daniel Cripp, sa isang article sa Time Magazine noong 2018 o noong 2008, nagsabi ng ganito. Sabi niya, studies show that people who sleep between 6.5 hour and 7.5 hour a night live the longest. And people who sleep 8 hours or more or less than 6.5 hours, they don't live quite as long. So, I don't know how true is this, pero yun daw nasa pagitan ng 6.5 and 7.5 hours, yun yung nabubuhay ng mas matagal. Pagka umaabot sa ganito karami ang pagtulog, pag sobra naman daw ang tulog, more than 8 hours, or kulang ang tulog, less than 6.5 hours, mas madali mamatay ang tao. So, sleeping too long or sleeping much less is not good for the body. So, ibig sabihin, moderation pa rin ang susi, para ma-achieve natin ang maximum rest para sa ating katawan. But still, sleeping is the best way to rest bilang isang tao. May mga mahilig magpuyat, yung kulang lagi ang tulog, less than 6.5 hours. So alam nyo na, mas iikli ang buhay, dahil konti ang pahinga. So ibig lang sabihin yan, talagang nilikha ng Diyos ang tao para magpahinga. Nilikha tayo ng Diyos para magtrabaho, pero nilikha din tayo ng Diyos para magpahinga. Kasi mawawalan ng saysay yung ating pagtatrabaho kung kulang tayo sa lakas. Mawawalan din naman ng
dahilan yung ating pagpapahinga kung di tayo nagtatrabaho. So, these two things complement each other. You need to work to gain, and you need to rest to work. So, ganyan tayo nilikha ng Diyos eh. Rest actually is one of the key subjects in this epistle to the Hebrews. Pag binasa niyo yung Hebrews, hindi natin kilala kung sino yung author. Nonetheless, alam natin na ito po ay salita ng Diyos na naisulat. At ang isa sa mga key subjects niya sa kanyang sulat ay pagpapahinga o kapahingahan. The epistle to the Hebrews, like any other letter, was written with a purpose. May dahilan kung bakit sumulat itong author na ito. Ang sinusulatan po niya ay mga mananampalatayang Hudyo na nagdurusa ng matinding pagsubok o pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya at dahil sa sobrang tindi ng pag-uusig na dinadala ng gobyerno at ng mga masasamang tao laban sa kanila, marami po sa kanila ay natutukso na bumalik sa kanilang dating pananampalataya na kung tawagin ay Judaismo. Ito pong author ng Hebrews, ini-encourage niya yung kanyang mga readers na mga Jewish Christians na manatili sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagtuturo na si Jesucristo ay sapat para manatili sila sa kanilang pananampalataya. Wala na silang ibang dahilan na kailangan para magpatuloy sa kanilang pananampalataya maliban sa katotohanan na si Jesucristo na kanilang sinasamba at pinaglilingkuran ay sapat. At ang lahat ng tinuturo ng lumang tipan na sinasabi ng mga Hudyo na nananampalataya sa Judaismo na dapat nilang gawin ay tumutukoy lamang kay Jesucristo na darating. So, bakit kailangan mo pa ang mga nagtuturo sa Panginoong Jesucristo kung ang Panginoong Jesucristo ay dumating na? Ang sinasabi ng sumulat ng Hebreo, nandito na ang Mesyas eh. Hindi na natin kailangan ng mga anino ng lumang tipan. Yung mga naganap sa lumang tipan, kasama na yung mga uri ng pagkain, mga pista, at yung mga larawan sa lumang tipan, hindi na natin kailangan sapagkat si Jesus ay superior over all of them. He is greater than any angel. He is greater than any priest. He is even greater than any old covenant institutions. He was even greater than the Old Testament sacrifices. So, sabi ng mga Hudyo na nagtuturo ng Judaismo, we need to continue offering animal sacrifices. Sabi ng sumulat ng Hebreo, hindi na natin kailangang mag-offer ng mga animal sacrifices. Bakit? Sapagkat yung huling hain na tinanggap ng Diyos para maalis yung kanyang galit at para patawarin ang mga makasalanan ay inihain na sa krus. At yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. The Lord Jesus Christ has accomplished final salvation, has brought the final word, and has become the final priest and the final atoning sacrifice that satisfied the wrath of God. So we need nothing else. Kung ano man yung meron tayo sa ating pananampalataya kay Jesus, sapat na. Wala na tayong kailangan pang iba. Ang kailangan na lang natin magpatuloy kahit na ano ang pagdaanan natin. At doon po sa pangatlo at pang-apat na chapter ng Hebrews, i-present sa atin dito na si Jesus Christ is even superior than Moses and Joshua. Bakit? Sapagkat si Jesucristo lamang ang nakapaghatid sa tao ng Diyos sa kanilang huling kapahingahan. Si Moises at saka si Joshua ay ginamit ng Diyos para hatid ang bayan ng Israel sa kanilang kapahingahan sa lupang ipinangako. Pero hanggang doon lang. Pero ang Mesyas, ang Panginoong Jesucristo, higit pa kay Moises at kay Josue. Bakit? Sapagkat ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, hinatid niya ang bayan ng Diyos sa kanilang huling kapahingahan. God, through Jesus Christ, brought the people of God to their ultimate and final and eternal rest. So gusto ko i-summarize yung ating pag-aaral ngayong hapon. This way, man has not changed, for he still needs rest for his soul, and the gospel has not changed, for it is still Christ who can provide this true
rest or this ultimate rest. So hindi nagbabago ang tao, kailangan pa rin niya ang kapahingahan para sa kanyang kaluluwa at hindi pa rin nagbabago ang ebanghelyo sapagkat si Jesus pa rin ang pwedeng magbigay ng huli at ganap na kapahingahan na kailangan ng tao. So dalawang bagay yung gusto kong pag-usapan natin. Let's talk about the first one. The good news of rest remains true today. Ang mabuting balita ng kapahingahan ay nananatiling totoo at kailangan ng tao maging sa kasalukuyang panahon. Doon sa verse 1a ng ating text, ganito nakasulat, nananatili pang may bisa ang pangakong makapasok sa kanyang kapahingahan. The invitation to come and enter God's rest still remains in effect or valid today. So two things po yung gustong i-highlight dito. Number one, gusto kong makita natin sa history that this God who is offering rest sa mga tao sa kasalukuyan was the same God who brought rest to Israel. Israel was given rest. So that's the first thing na gusto kong makita natin dito sa passage na ito na ating pinag-uusapan. Ang Diyos natin hindi puro salita. Ang Diyos natin hindi puro pangako. Nung sinabi niya sa bayan ng Israel, I will give you rest in the land that I promised to you, tinupad niya yun. Actually, itong passage natin, nagsimula siya sa verse 1 sa salitang therefore. Sa Tagalog translation, halos di na natin makita yung salitang therefore. Pero sa English translation, nandun yung salitang therefore. And this is a very important word which connects our passage to the previous chapter 3, verses 7 to 19. Doon, makikita natin na itong author na ito, inilarawan niya sa atin kung ano nangyari sa bayan ng Israel patungkol dun sa pangako ng Diyos ng kapahingahan. Nangako ang Diyos sa bayan ng Israel. Actually, hindi lang sa bayan ng Israel, nung pang panahon ni Abraham. No, na pinakaninuno ng bayan ng Israel, wala pang Israel, no? Si Abraham ay wala pa ring anak. No? Sa Genesis chapter 12, mababasa mo na nakipagtipan ng Diyos sa kanya at nangako. At ipinangako ng Diyos kay Abraham, ikaw ay magiging isang napakalaking bansa at ikaw bilang napakalaking bansa ay magkakaroon ka ng sarili mong mana dito sa ibabaw ng mundo. At nung nagkatotoo na yon, no, si Abraham, nagkaroon siya ng anak, pamamagitan ng kanyang asawang Baog, ang pangalan ni Sarah, ang anak niya pangalan ni Isaac. Nagkaroon si Isaac ng maraming mga anak. Diba? Alam natin yung 12 tribo ng bayan ng Israel na nabuo. Nangako din ng Diyos sa bayan ng Israel. Sabi niya, nung nasa Egypt sila, diba? Nasa ilalim ng pangaalipin ng bayan ng Ehipto, pinangako papalayain sila. Pero hindi lang sila papalayain ng Diyos. Yahweh did not only promise Israel deliverance, but He also promised them rest in their own inheritance. Pinangakuan ng Diyos ang Israel ng kapahingahan, hindi lang mula sa pagiging alipin, kundi magiging malayang tao at magkakaroon sila ng kanilang sariling lupain. Pag binasa mo yung Genesis o Exodus chapter 3 verse 8, pinangako ng Diyos sa bayan ng Israel ang isang mabuting lupain at malawak mula sa lupain iyon sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Ibig sabihin, it is a bountiful country, it's a bountiful land, very promising land, very fruitful land. Ang sabi ng Diyos, dadaling ko kayo sa lupa na yun at yun ang magiging mana ninyo. And then when you read the succeeding passages describing the same promise, Deuteronomy chapter 12 verse 10, ngunit pagtawid ninyo ng Hordan at pagtira sa lupain na ipinamana sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos at pagbigay sa inyo ng kapahingahan sa lahat ng inyong mga kaaway sa palibot upang kayo'y makapanirahan ng tiwasay. So hindi lang ipinangako ng Diyos sa Israel na bibigyan kita ng sarili mong lupain, pinangako din ni Yahweh sa Israel na pag dumating kayo dun sa lupain na yon, magkakaroon kayo ng kapahingahan sa lahat ng dako,
mula sa lahat ng inyong mga kaaway, ibig sabihin, there will be total peace in the land, at maninirahan kayo ng tiwasay at sagana. Yun ang pangako ng Diyos. This was a wonderful promise. Pero ano ang naging response ng Israel? Ano ang naging response ng Israel sa napakagandang promise ng Diyos? Na kung sila magiging masunurin, kung sila magiging faithful sa kanilang covenant, bibigyan sila ng isang lupain na sagana, at pag dumating sila doon, mawawalan sila ng kaaway, katatakutan sila ng mga bansa sa paligid nila, poproteksyonan sila ni Yahweh. Anong response ng bayan ng Israel sa kanila? Imbis na magtiwala ang mga Israelita sa pangako ng Diyos, nagrebelde sila. Yun yung naging tugon nila sa napakagandang pangako ng Diyos sa kanila ng kasaganaan, kapayapaan, kapahingahan sa sarili nilang lupain. Rebellion, disobedience, adultery, idolatry. Yan ang naging response ng Israel. Ganun pa man, syempre ang salita ng Diyos hindi pwedeng mabigo. Ang sinabi ng Diyos, dadaling ko kayo doon sa lupa na yon. Pinangangako ko sa inyo, darat na ninyo yung lupain na yon, magiging inyo yon, at magkakaroon kayo ng kapahingahan. Kaya kahit na ang bayan ng Israel, majority of them didn't believe, majority of them disobeyed and rebelled against Yahweh, meron pa rin nanatiling tapat. Ang pangalan Joshua at saka Caleb. Kung familiar kayo sa story, itong dalawa na ito, despite the overwhelming attitude of unbelief, naging faithful sila sa Panginoon. And because of them, tinupad ng Panginoon yung kanyang pangako na dalhin ang bayan ng Israel ultimately into the promised land. Pag binasa mo yung Joshua chapter 2 verse 4, yung panahon ni Joshua bilang leader ng Israel, wala na si Moises. Kaya patay na si Moises, si Joshua na yung pumalit. Ganito yung mababasa nyo. At ngayon, binigyan ng Panginoon ninyong Diyos ng kapahingahan ang inyong mga kapatid, gaya ng ipinangako niya sa kanila. Kaya't ngayon, bumalik kayo at humayo sa inyong mga tolda sa lupaing kinaroroonan ng inyong ari-arian at ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon sa kabila ng Hordan. So kahit ng majority ng bayan ng Israel unfaithful, kahit ng majority ng bayan ng Israel rebellious, ang Diyos hindi nagbago sa kanyang pangako. Sinabi niya, dadaling ko kayo sa promised land, dinala sila sa promised land sa pamamagitan ng lamang ng kakaunting tapat na Israelita. Ganun pa man, ang point dito, tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na dalhin ang bayan ng Israel sa kanilang kapahingahan. Doon sa kanilang lupang ipinangako sa kanila ng Diyos. Secondly, bagamat totoong tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na dalhin ang bayan ng Israel sa kapahingahan, yet there remains a final rest. Meron pa ring nananatiling huling kapahingahan para sa mga tao ng Diyos. Kasi kung hindi, bakit sinabi ng sumulat ng Hebreyo sa chapter 4 verse 9, may nakalaan pang isang Sabat na kapahingahan para sa bayan ng Diyos. Hebrews chapter 4 verse 9. Meron pa palang nananatiling Sabat ng kapahingahan para sa bayan ng Diyos. Kung dinala na ng Diyos ang kanyang bayan, ang Israel, sa kanilang kapahingahan sa lupang ipinangako, bakit meron pang sinasabing nananatiling Sabat na kapahingahan para sa bayan ng Diyos? Di ba dapat wala na? Di ba dapat tapos na? Besides, pag binasa mo yung Hebrews chapter 4 verse 3, chapter 4 verse 5, and then verse 7, makikita mo kinukot ng sumulat ng Hebreo yung Psalm 95. Yung Psalm 95 po ay sinulat ni King David nung panahon na ang bayan ng Israel ay, kumbaga nasakop na po ng bayan ng Israel yung kabuuan ng lupang ipinangako. Kasi pag pinag-aralan niyo yung history ng Israel, nung pong nakapasok sila Joshua and Caleb, hindi pa nila naangkin yung kabuuan ng lupain ng Kanaan.
pira-piraso lamang. Pero dumating po yung time na nakumpleto, na naging pag-aari o teritoryo ng Israel, yung kabuuan ng lupang pangako noong ng panahon ni David. Matagal na patay si Moises, matagal na patay si Joshua, si Caleb, yung mga ninuno nila, meron ng monarchy yung Israel, meron na silang king. Patay na rin si Saul, yung unang king ng Israel. Nung time ni Saul, hindi rin nila nasakop yung kabuuan ng lupang ipinangako ng Diyos sa bayan ng Israel. Natupad lang po na maangkin ng Israel yung kabuuan ng lupang ipinangako nung naging hari na si David. The man after God's own heart. At nung sinulat ni David yung Psalm 95, bagamat buo na yung teritoryo ng bayan ng Israel, there seems to be another expectation of rest. May pinapangako pa rin pala ang Diyos. Dun sa verse 7 and 8 ng Psalm 95, ganito nakasulat, ngunit ngayon, kung inyong papakinggan ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong puso. Bakit? Sapagkat kung pagmamatigasin ninyo ang inyong puso, sila'y hindi makapapasok sa aking kapahingahan. Verse 11. Hebrews 95 verse 11. So, Psalm 95 verse 11. Yan. Tatanungin mo, kung nag-aaral ka, no, at kung sinusundan mo yung history nila, ibinigay na ng Diyos yung pinangako niyang kapahingahan sa bayan ng Israel nung nasakop nila yung kabuuan ng lupang ipinangako. Pero bakit dito sa Psalm 95 na sinulat mismo ni Haring David, na ginamit ng Diyos para mabuo yung teritoryo ng Israel na ipinangako sa kanila, tila meron pang expectation na papasukan ng kapahingahan. Ibig sabihin, there is still a rest that remains. Eh, anong rest yun? Anong kapahingahan yun? Ang sagot, the real good news is God's invitation to enter His ultimate rest. So, ang pinag-uusapan natin dito ay hindi po kapahingahan sa isang teritoryo ng lupa o bayan. This is something far greater than that. I believe that the author of Hebrews and King David are both correct. The rest that Israel experienced in the promised land is not Yahweh's ultimate rest. Totoo na tinanggap ng Israel yung pinangako ng Diyos sa kanila. Nagkaroon sila ng sarili ng teritoryo, nagkaroon ng kapayapaan ng mga panahon ng mga matatapat na hari ng bayan ng Israel, kinatakutan sila ng mga kaaway nilang bansa, naging masagana sila. Pero meron pa palang natitirang pangako ng ganap na kapahingahan para sa bayan ng Diyos. The rest in the promised land is but a shadow that points to the reality which our Lord Jesus ultimately fulfilled through His life, death, and resurrection. Yung kapahingahan na ipinapangako ng Diyos nagtatranscend sa physical rest ng mundo na ito. Na-enjoy ng Israel yung physical rest, pero hindi yun yung ultimate or final rest. Meron pang natitirang kapahingahan para sa mga tao ng Diyos. At ito po yung inaalok ng Panginoon Hesukristo dun sa Matthew 11:28. Anong sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kita mo? So yung pangako ng Diyos ng kapahingahan, yung tinatawag na ultimate rest, hindi po na-enjoy ng Israel nung nakuha nila yung lupang ipinangako. Bagamat meron silang kapahingahan doon, meron silang kapayapaan doon, temporary lang. Meron pang ultimate and final rest na inaalok ang Diyos para sa kanyang bayan. At ito ay sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon. This is the final rest for the people of God. And our Lord Jesus secured this through His finished work of redemption. Nung ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo,
Sinecure niya yung pangako ng Diyos ng kapahingahan na permanente, kapahingahang pangwalang hanggan, kapahingahan na lagpas pa sa inaalok ng mundo na ito. Hindi po ito kapahingahan sa isang teritoryo ng lupa na may kapayapaan, kasaganaan, seguridad, pero kapahingahan na far greater in proportion. This ultimate rest will be experienced by all true people of God in the new heavens and the new earth for all eternity. So yung pong pangako ng Diyos sa bayan ng Israel na lupang pangako ay larawan ng isang higit na lupang ipinangako. So yung pong tinanggap ng Israel ay isang piraso ng teritoryo lang. Pero yung pinapangako ng Diyos sa kanyang bayan, yung ultimate and final rest, eternal rest, new heavens and new earth. Buong mundo na walang kasalanan. Yun ang pangako ng Diyos. At dito sa bagong langit at bagong lupa na ito, the true promised land, merong eternal rest. True rest is not only the absence of sufferings, but to be present with the Lord, enjoying Him forever. Yun ang totoong kapahingahan. Kasi yung kapahingahan dito sa mundo, pag nagkagera, wala na. Diba? Pagka nagkaroon ng isang pinuno na masama, wala na. Pagka nagkaroon ng peste, na pumapatay ng mga pagkain, wala na. Pagka nagkaroon ng sakit na nakakahawa at nakamamatay, wala na yung kapahingahan. Wala na yung kapayapaan sa mundo na ito. Diba? Naranasan natin yan. At patuloy na mararanasan yan ng mga tao sa mundo. Pero yung pinapangako ng Ebanghelyo sa ating kapahingahan, this ultimate, final, and eternal rest, is something beyond this world can offer. Hindi kayang ialok ng mundo na ito. Siguro yung iba sasabihin nila okay na ako, satisfied na ako kasi marami na akong pera. Wala akong sakit. No? Marami naman ng aking bank account. Pero material things cannot define what we really need. Ang totoong kailangan ng tao, yung makakapag-satisfy sa pangangailangan ng kaluluwa niya. Ang tao po ay nilikha ng Diyos na may kaluluwa. At ang kaluluwa po natin may pangangailangan. Ang totoo, ang kaluluwa ng isang taong makasalanan laging pagod. Ang kaluluwa ng isang makasalanan laging naghahanap ng kapahingahan. At hindi niya matagpuan yung kapahingahan na yon sa lahat ng pamamaraan na alam niya. Relihiyon, pagsunod sa kautusan, pagpapakabait, pagtulong sa kapwa, lahat tinatry ng isang tao para ma-experience niya yung kapahingahan ng kanyang kaluluwa, para magkaroon ng satisfaction yung kanyang kaluluwa. Pero hindi po ito masatisfy. Kasi hindi natin kailangan yan. At hindi yan sapat. Ang lahat ng kaluluwang ligaw sa mundo na ito, kailangan nila ang Diyos. Kailangan nilang kapatawaran ng Diyos na ito. At kailangan nila ang alok ng Ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesus na nagsabing, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang kapahingahan na kailangan ng isang tao sa mundo na ito, pwede lang ibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Anong hinihintay mo? Kung pagod ang kaluluwa mo, pagod ang pagkatao mo, pagod ang katawang lupa mo, hindi mo matatagpuan yan sa mundo. Kahit na anong vacation plan ang gawin mo, kahit na anong travel ang gawin mo, no? Kahit na anong pagpapamasahe ang gawin mo sa mundo na ito, kahit gaano karaming tulog ang gawin mo, hindi ka makakapagpahinga. Sapagkat ang kaluluwa mo, ang kailangan ay kapahingahan na alok ni Kristo. Si Kristo lang ang nangako. Pag lumapit ka sa Kanya, bibigyan ka niya ng kapahingahan. At ang panahon ng pagtanggap ng kapahingahan na ito, hindi bukas, hindi sa isang linggo,
Hindi sa isang taon. Hindi tsaka na. Ang panahon ng pagtanggap sa kapahingahang alok ni Kristo, ngayon na. Ngayon. Pakinggan ninyo ang tinig ng Diyos. Huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong puso. The good news remains true today. Pero hindi lamang dapat pinapakinggan ito. Dapat tumutugon ka dito. Nag-aanyaya si Kristo, lumapit kayo. Hindi mapapasaya yung kapahingahan kung hindi ka lalapit. Kailangan mo lumapit kay Kristo. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Nang sa gayon tanggapin mo ang kapahingahang siya lang ang nag-aalok at may kakayahang magbigay. Pangalawa, this good news of rest still demands faith today. This good news of rest still demands faith today. Nangangailangan ng pananampalataya pa rin ngayon. Verse 3 ng ating passage, sabi diyan, tayong sumasampalataya ay pumapasok sa Kanyang kapahingahan. So kung totoo pa rin ang pangangailangan natin ng kapahingahan, ang paraan para mapasa atin ang kapahingahan nananatili pa rin sa pamamagitan ng pananampalataya. So that's the first thing. We need to understand the necessity of faith when it comes to the topic or the issue of rest for the souls. Again, at this point, makikita nating malinaw yung distinction between the seed of the woman and the seed of the serpent, Genesis 3:15. Babalik ka ulit doon. Genesis 3:15. Nangako ang Diyos, no, sa pamamagitan ng binhi ng isang babae, darating ang dudurog sa ulo ng ahas. Sila na mga kabilang sa ahas na dyablo ay magpapatuloy sa kanilang ayaw o hindi pagsampalataya sa pangako ng Diyos at patuloy silang magre-rebelde laban sa Diyos. Pero sila na mga kabilang sa binhi ng babae, mananampalataya, maniniwala, magpapatuloy sa kabila ng oposisyon. Hindi ba ito yung tinuturo sa atin ng sumulat ng Hebreyo? Ito yung dinidescribe niya sa text natin sa Hebrews chapter 4 verse 2 and 3. Ang mabuting balita ng kapahingahan sa lupang ipinangako, ipinangaral sa bayan ng Israel. Nino? Ni Moises, ng propeta, dakilang propeta ng Diyos. Pero kahit na ipinangaral ito ng isang dakilang propeta, buhat sa bibig ng Diyos, meron paling dalawang grupo ng tao. Yung isang grupo ng tao, napakinggan nila ang pangako ng Diyos ng kapahingahan sa bayan ng Israel, pero ano naging response nila? Hindi sila nanampalataya. On the other hand, yung isang grupo, narinig nila ang parehong pangangaral mula sa parehong dakilang propeta ng Diyos patungkol sa pangakong kapahingahan sa lupa na ibibigay sa kanila ng Diyos. Anong naging tugon nila? Nanampalataya sila. Di ba't nangyayari din yan sa panahon natin ngayon? Meron lamang isang gospel. At itong gospel na ito pinapangaral at nangangako ng eternal rest para sa mga makasalanan. Pero lagi may dalawang grupo. Nakikinig sa iisang mensahe, nakikinig sa parehong mensahe, pero laging dalawa yung response. Merong hindi naniniwala. Merong ayaw maniwala. At meron namang naniniwala. Merong nananampalataya. Laging ganun. Tandaan ninyo, yung binhi ng babae at binhi ng ahas, laging present yan sa mundo na ito. Yung binhi ng ahas, laging ang response, unbelief. Walang faith. Yung binhi ng babae, laging may faith. Laging may pananampalataya. Yung pong pangakong ipinangako para sa bayan ng Israel, tinanggap ng mga nanampalataya. At hindi tinanggap ng mga ayaw manampalataya. It's the same today. Yung pangako ng kapahingahan mula sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, hindi ito physical rest. It's a spiritual rest. It is not rest from war or suffering.
It is rest from God's condemnation. Hindi ka nahatulan ng Diyos. Hindi ka na parurusahan ng Diyos. And soon, pag bumalik ang Panginoong Jesucristo, this promise of rest will mean overcoming sin and death. And it will mean eternal life. At ito'y available. Pero only those who will believe will receive this rest. So yung promise ng rest, nananatiling totoo ngayon hanggat hindi bumabalik ang Panginoon. Pero ang response na kailangan, nananatiling iisa pa rin. Ano yun? The response of faith. The author of Hebrews made it clear for us that only those who will believe will enter that rest. Kaya yung ating preaching ng gospel ngayon, may promise. May promise of rest. Alam mo yun, yung kaluluwa mong weary, yung kaluluwa mong tired, yung kaluluwa mong restless, meron siyang hope of rest, eternal peace. Sa new heavens and new earth. Pero sila lamang mga mananampalataya ang makatatanggap nito. Redemption has been accomplished by Christ, but only those who will respond in faith will receive its promise of rest. Ba, alam nating lahat yung pakiramdam ng pagod na ako. Ayoko na. No? Suko na ako. No? So, iba-iba yung context natin. Maaring matandang-matanda ka na pagod ka na. O maaring meron kang karamdamang hindi gagaling at nagsasuffer ka because of that, pagod ka na. O maaring pressured ka sa buhay, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo. Pagod ka na, ayaw mo na. Ang ginagawa ng mga hindi mananampalataya, para sa tingin nila matapos na yung pagod nila, nagpapakamatay sila. Iniisip nila, siguro pag namatay ako, tapos na. Akala lang nila yon. Bakit? Kasi ang pagod na nararanasan ng isang taong buhay sa mundo, nagre-reflect lang ng katotohanan na pagod yung kaluluwa niya. At ang tanging solusyon sa isang pagod na kaluluwa, yung kapahingahang alok ni Jesus. Hindi suicide. Hindi death. Ang sagot eternal rest. Salvation in Jesus Christ. Yun yung kailangan ng mga makasalanang katulad natin. And from the Old Testament to the New Testament, yung Diyos na nangangako, tumutupad. No? Yung nangangako ng Diyos, nangako ang Diyos na bibigyan ko ng lupa ang bayan ng Israel. Tinupad ba ng Diyos na ito? Tinupad niya. Tapos sabi niya, magpapadala ako ng Mesyas. At yung Mesyas na ito, ang dudurog sa ulo ng ahas, at ang sino mang mananampalataya sa kanya ay mamamahinga ang kanyang kaluluwa. Tinupad ba ng Diyos? Tinupad niya. Alam niyo kung paano tinupad ng Diyos ang kanyang pangako? Hinayaan niyang mamatay yung anak niya sa krus. Hindi tayo yung namatay. At hindi tayo yung kailangang mamatay sa krus. Merong namatay sa krus para sa atin. At yun yung anak ng Diyos. And the only response necessary for us to receive this offer of rest is faith. Wala nang iba. Hindi mo kailangang paghirapan, hindi mo kailangang pagtrabahuhan ang kapahingahan na ito. All you need to do is trust. All you need to do is exercise faith. Magtiwala sa pangako ng Diyos. Second and last, hindi lang mahalaga maintindihan natin yung necessity of faith, but we need to understand the indispensability of the final Sabbath. The indispensability of the final Sabbath. Meron pong mga nagtuturo na yung pong pang-apat na utos, hindi na natin kailangan ngayon. Ano ba yung pang-apat na utos? Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Yun yung fourth commandment. Meron pong mga grupo ng mga Christians nagsasabi, hindi na natin kailangan yung fourth commandment kasi tinupad na ni Jesus Christ yung commandment about the Sabbath. Ngayon, kung ganun ang susundin natin na line of thinking,
Paano yung sinasabi sa atin sa Hebrews chapter 4 verse 9, there remains a Sabbath rest for the people of God. Kung hindi na natin kailangan ng Sabbath dahil tinupad na ng Panginoong Jesucristo. The issue of the Sabbath actually goes back beyond the time of the Ten Commandments. Itong mga tao na ito, na nagsasabing hindi na natin kailangan i-observe ang Sabbath ngayon, dahil sa kanila hindi na issue yung Lord's Day. Sinasabi nila na wala na kasi tinupad na yung Ten Commandments. Ang issue ng Sabbath, bumabalik doon sa Genesis hindi naman sa Ten Commandments Ten Commandments, Exodus 20. Pero yung issue ng Sabbath, mababasa mo sa Genesis chapter 2. At doon makikita natin ang plano ng Diyos talaga para kay Adan, maranasan ni Adan yung tinatawag na ultimate Sabbath. Kung susundin ni Adan yung utos ng Diyos na huwag kainin yung bunga. So in other words, kung pumasa si Adan doon sa test ng Diyos sa kanya, na binigay sa Genesis chapter 3, may experience ni Adam yung eternal rest or eternal Sabbath. Tingnan nyo kung ano yung naging resulta nung nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan. Nagkaroon ba sila ng rest? Hindi. Di ba pagod na pagod sila lagi? Ano yung curse ng Diyos kay Adam? Maglatrabaho ka, magpapawis ka para kumita. Yung kakainin mo, paghihirapan mo sa lupa. Imbis na makapagpahinga si Adan, nagtatrabaho siya at nahihirapan. Si Eva, ganun din. Di ba? Pinarusahan din ng Diyos ang babae. Anong sabi niya? Sige, manganganak ka, pero so sobrang hirap ng panganganak mo. Pwedeng ikamatay mo. Nakita mo, dahil sumuway si Adan at si Eva, yung dapat ay pangako ng Diyos sa kanila na eternal rest or Sabbath, hindi nila na-enjoy Ang kasalanan, nagdala sa kanila sa kapaguran, hindi kapahingahan. Kaya ang lahat ng tao ngayon, katulad ni Adan at ni Eva, puro pagod, puro hirap, walang pahinga. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit ang mga tao ngayon hindi ma-satisfy. Gusto trabaho ng trabaho, gusto gawa na gawa, ayaw magpahinga. Sinasabihan mo na matulog ka, magpahinga ka, ayaw pa rin magpahinga. Ayaw pa rin matulog. Ayan. It's a reflection of man's rebelliousness in sin. Pero alam nyo, magandang balita, kaya totoo pa rin yung Sabbath, no? Sapagkat itong panahon na ito, from Genesis chapter 2 onwards, no? Tinutupad ng Diyos yung kanyang pangako na magpapadala siya ng Mesyas na once and eternally will bring Sabbath or rest for the people of God. Yun yung Messiah. Tinupad ng Diyos yan nung dumating si Jesus Christ. Kaya ako naniniwala, yung true Sabbath rest has been inaugurated o sinimula ng Panginoon nung namatay siya at muling nabuhay sa krus. Matthew 11:28. This is something that the true people of God enjoys now while we are still on earth. Yung Sabbath rest na experience natin pero hindi pa siya yung ultimate or final rest. Nasa mundo pa tayo Pati mo, tinan mo, kahit na sinasabi ng Diyos, magpahinga tayo sa araw ng Sabat. Anong ginagawa ng mga Christian? Nagtatrabaho pa rin sa araw ng Sabat. Andun pa rin yung remnants of sin and rebelliousness. Ginawa na nga ng Panginoon, ipa-experience sa atin, ipatikim sa atin yung Sabbath rest. Kasi kaya nga tayo nagwo-worship, nag-celebrate ng Lord's Day, patikim to ng eternal Sabbath rest sa new heaven, sa new earth. Pero dito pa nga lang na tinitikman natin, sumusuway pa rin tayo. Kasi darating ang consummation, darating yung kabuuan, darating yung kakumpletuhan pag nandyan na ang Panginoong Jesucristo, pag nandyan na yung hari, pagka itinatag na ng hari ang kanyang kaharian sa mundo na ito. At pag dumating yon, wala nang susuway sa rest ng Sabat. Wala nang magtatrabaho sa araw ng Sabat. Wala nang kasalanan Wala nang susuway. Ngayon, may sumusuway pa. Diba? Paulit-ulit ang tinuturo ng pastor, pinapangaral ng mga preacher.
pagpahalagahan natin ng Sabat, igalang natin ang Sabat. Bakit natin ginagawa? Kasi dito natitikman natin yung blessing ng eternal Sabbath rest na darating sa atin sa future. Pero tingnan mo yung rebelliousness ng heart. Imbis na ini-enjoy mo yung patikim ng Sabat, ma-absent ka. O kung present ka man, yung utak mo wala dito sa church. How can we start enjoying what is reserved for us kung hindi naman natin ina-appreciate yung ginawa ng Panginoon para sa atin? Mabuti pa yung mga namatay na. Alam niyo yung mga namatay na Christian? Nasaan sila ngayon? Nandun sila sa langit. They are called disembodied souls. Revelation 6:9-11. Ang sabi sa kanila, magpahinga muna kayo ng kaunti sapagkat hindi pa nakukumpleto ang inyong bilang. Pag binasa mo yung Revelation 14:13, nandun po yung mga namatay and are resting from their labors. Mabuti pa sila. Yung mga patay ng Christian na nandun sa langit, they are really appreciating and enjoying rest. Hindi sila sumusuway. Hindi sila uma-absent. Because they are there now in the presence of the Lord. Those who are now absent in the body are currently with the Lord. Pero hindi pa rin yun ang kanilang final destination. Hindi pa yun yung kanilang final condition. Darating ang panahon, 1 Corinthians 15:51-55, magkakaroon ng great resurrection. Yung mga patay, ibabalik sa kanilang mga katawan. At pag dumating yung araw na yon, we will all receive our ultimate inheritance, the new heavens and the new earth. And there, we will forever enjoy eternal Sabbath rest. In other words, yung observance natin ng Sabbath today, hindi pa kumpleto sapagkat merong eternal Sabbath rest pang darating. Pero ang utos sa atin sa fourth commandment, huwag nating kalilimutan ipagdiwang ang araw ng Sabat. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung effect ng fourth commandment. At ako naniniwala, hindi matatapos yung ating observance ng Sabbath rest kahit na nasa new heavens and new earth pa rin tayo. Because it will be an eternal Sabbath rest. Ngayon nga, one day lang sa isang linggo yung Sabbath. Pero pagdating natin sa new heavens and new earth, it will be a forever Sabbath rest. And we will all enjoy it. Wala nang susuway doon, wala nang magre-rebel. Wala nang magsasabing ayoko munang umattend kasi masama ang pakiramdam ko. O ayoko umattend kasi may iba akong pupuntahan. May iba akong appointment. Hindi, wala nang susuway sa fourth commandment doon. It will be binding forever. It will be fulfilled by all people of God. Because wala nang sin. Wala nang rebellion. If you attend church regularly, pero hindi mo pa sinusuko yung buhay mo sa Panginoon, hindi mo pa rin na-experience talaga yung Sabbath rest. Pagod pa rin kaluluwa mo. Kulang pa rin. Siguro yung iba sa inyo iniisip, hindi ko naman kailangan ng Sabbath rest na yun. Okay naman ako ngayon. Kala mo lang. Alam mo yung mga tao na nagsasabi na hindi nila kailangan itong Sabbath rest na ito na pangako ng Diyos kay Kristo, maintindihan nila na sana pala tinanggap ko yung Sabbath rest kasi pag pumunta sila sa impyerno, walang hanggang kapaguran ang mararanasan nila sa galit ng Diyos. Eternal punishment under God's wrath. Alam mo yun, yung walang kapahingahang kapaguran. Kasi yun ang kabaligtaran ng walang katapusang kapahingahan sa pili ng Diyos. Walang katapusang kapaguran sa parusa ng Diyos sa impyerno. Yun ang kapaligtaran. True rest can only be found in Jesus Christ. And this rest can be yours by faith. At inaalok ito ng Diyos sa lahat ng mga hindi pa mananampalataya ngayon. Pagod na ba ang kaluluwa mo? Gusto mo ba ng kapahingahan?
Hindi po gobyerno ang makakapagbigay sa iyo. Hindi rin pamilya mo. Hindi rin trabaho mo. Hindi rin po SSS ang magbibigay sa iyo ng rest or security. Panginoon lang ang pwedeng magbigay sa iyo ng rest and security. At kung mananampalataya ka sa Kanya, bibigyan ka ng Diyos Ama ng kapahingahan. Ngayon, at kapahingahang magpasawalang hanggan sa bagong langit at sa bagong lupa. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat. Pagod na talaga kami. Iba-ibang context namin, iba-iba yung background. But we can all agree na kami po bilang mga tao sa mundo na ito, pagod kami. At kahit na anong pahinga gawin namin kulang. Because indication ng ito that there is something within us that requires true rest. At dito papasok yung gospel of rest, yung mabuting balita ng kapahingahan. Tanging ang Panginoong Jesucristo lang ang pwedeng magbigay sa amin ng kapahingahan na talaga magsasatisfy sa amin. Yung kapahingahan na hinahanap-hanap namin. Hindi lang kapahingahan ng katawan, hindi lang kapahingahan ng isip, hindi lang kapahingahan ng puso, hindi lang kapahingahan ng bulsa namin, kundi kapahingahan ng aming kaluluwa. At ang sabi ng Panginoon, lumapit kami sa kanila kung kami nahihirapan at pagod at bibigyan niya kami ng totoo at walang hanggang kapahingahan. Kaya po, sana yung mga hindi pa mananampalataya dito, maranasan nila na pagod na sila at makita nila ang solusyon si Jesus lang. At magsisi sila at lumapit sila sa Panginoon at sabihin nila, Panginoon, bigyan mo ako ng kapahingahan. Ikaw lang ang pwede magbigay sa akin ng kapahingahan. At maligtas sila. Samahan niyo po kami maging sa aming celebration ng banal na hapunan. Another reminder na ito pong eternal rest na ito ay na-enjoy namin because someone suffered for us. At yun ay aming Panginoong Jesucristo. Lahat ay tidalangin namin sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen.